God once again. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for the life, for the protection nga mga butang wa makita sa among naked eye. But I believe nga kini Ginoo nagalihok sa among kinabuhi. There are thousands of blessings nga wala na mo makita sa among literal nga pananaw. But through the eyes of faith, we know nga doon ay mga panalangin, O Lord Jesus, nga imong gi-prepare, giandam sa matag sa kanamo day by day. Lord, thank you for blessing your people, for giving us strength and victory, revival and miracles, souls, Ginoo, nga igadugang mo sa among taliwala. O bisan pa, Ginoo, sa mga upcoming pang mga event, ni mo, O Lord, nga kalihukan alang sa imong himaya, padayon ka mga-bless, magagiyakan namo, Ginoo, by the guidance of your Holy Spirit. Kaya kung wala, Ginoo, ang imong direction, kung wala, Ginoo, ang imong Holy Spirit ka magaguide ka namo, O Diyos, mahimong maga-end kami ngadto sa disaster nga kinabuhi. But thank you, Lord, for the victory and for the blessing in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Clap your hands for the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos magapanalangin, makaigsuunan. O sa atong niyong bisita kang Sister Divina, Migsoon, our neighbor, I invite her to attend. Thank you. Because there's power in invitation. Di ta maluwas kung i-invite nato Igsoon, naluwas may because somebody invite us. Amen. O ang invitation, importanteng butang because God is the God of invitation. Daghang mga panahon that the Lord invites people nga magkasuod, Migsoon sa arka. God invites people nga mo-attend nga igsoon ni atong dako nga celebration. God invites people. He said, come and let us reason together. God is the God of invitation. Don't refuse when God invite you. Igsoon. Kaya di tanang panahon nga ang Diyos maka-invite. So pasalamat sa Ginoo. Ang atong igsoong anniversary is coming so swiftly. It's coming October 15, no? O ang atong mga contribution, ang atong mga donations, magamit po ang mga LEA sa ilang department kung sa atong mahimo kay igsuunan sa atong upcoming event. Because every year we have this event, o atong igsoong ma-recollect, ma-reminisce ang pagkamayo sa Ginoo. Remember of the things of all time. Doon ay mga butang atong ili-aside, apan doon ay mga butang po nga atong in-nourish ang mga nanghitabo niya atong nang labayng kagahapon. Because our present nagabis sa atong yesterday. Ug naningkamot kita nga ang atong yesterday mahimong effective nga atong ma-apply sa atong present situation. Because the future nagadepende sa atong present nga ginabuhat. The past, the present and the future is the important journey of life nga atong inuri sa atong kinabuhi. Clap your hands for the Lord. Nagapuyo ta ning katapusang kapanahunan nga diyan atong gikinahanglan ang atong closer walk with God. Adunay gitawag nga unom ka fullest intimacy in Christ. Nga but ipasabot nga kinahanglan ang atong intimacy, ang atong kasuod kang Kristo, kinahanglan atong makabot ngadto sa pinaka-fullest intimacy. Kay nahibalo kita nga ang unang butang nga atong masabtan, the first thing you must know that we were born sinners. That is the ground zero sa atong kinabuhi. Tungod kay mata pa sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. Manoy hinungdan nga kita nagsugod ni nga level aron atong ma-realize nga kita nga tao wa tay mahimo kung wala ang God's intervention. David said, I was shapen in iniquity when my mother conceived me. Ang bata di pa kamaong mangawat, ang bata may sundi pa kamaong magbisyo, apan gikan sa taguangkan sa inahan, siya giship ng daan
sa kasalaanan. Mo na way matarong nga tao sa kalibutan, nagkinahanglan ta sa Dios nga magaluwas kanato. Wa ta maluwas tungod kay doon natay relihiyon. Wa ta maluwas tungod kay kita maayong tao. Naluwas ta tungod sa grasya o sa kaluoy sa atong Ginoong Jesucristo. The ground zero sa atong kinabuhi, atong yung isipon nga kita, taong makasasala, we are just sinners and we are saved by the grace of God. Hallelujah. Praise God. According to the book of Ephesians, the Bible says, and you have quickened who were dead in trespasses and sins. Kita namatay tungod sa sala. Where in the time past, you walk according to the course of this world, according to the prince and the power of the air, the spirit that now worketh the children of disobedience, among whom also ye all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we by nature the children of wrath, even as others. Okay? Having therefore these promises, beloved, that is the second verse. So kung ato makaplagan nga ang hinungdan nga nung kita nahimong giluwas sa Ginoo, tungod kay din ato kayang luwason ang atong kagalingon. Ang atong tawhanong pagkamatarong nahisama lamang sa mahugong trapo at patubangan sa Ginoo. Ang akong mga ang atong mga achievements, ang atong mga accomplishment, kana igsuon mo lay bunga sa atong pagkaabog. O ang atong pagkaako, ako, di na maigsuon mahimong magadala og maayong relasyon sa Ginoo. Kay ang tanang butang nga atong naangkon, ang tanang butang nga atong nabatunan, dili ato, iya sa Ginoo. Kitang tanan, gipiyalan lang sa Dios sa butang ni ining kinabuhian. Amen. Muna'y hinungdan, nga sadang kita naghinulsol sa atong mga sala. Wa ta magpabiling makasasala. Wa ta magpabiling migso mga taong way paglaom sumala sa gingon ni Pablo. Wa ta nagpabiling mga tao kay igsog nagidisten sa hell o kalaglagan o sa impyerno. Apan sadang atong gidawat si Kristo. When we receive Him, the one who gives us the fullness of joy, no other than the Lord Jesus Christ. The fullness of His salvation, iyang gihatag ka nato, it can be found in the Lord Jesus Christ. The fullness of the Godhead, the fullness of His glory, the fullness of revival. You can name names connecting the fullness of the name of the Lord, and it's happened because according to the book of Colossians, we are complete in Him. Mauna ang kalibutan, the earth is falling apart. Adunay mga trahedyang mi-strike sa Morocco niya itong milabay nga simana. Adunay gitawag extreme nga flooding nga hitabo sa Libya. Adunay panghitabo may suon nga typhoon superstorms nga bibit ngadto sa Hong Kong niya itong milabay nga simana. Ang Pilipinas di ta exempted sa mga kalamidad o di ta exempted magsun sa uproar o bisan pa sa gitawag panghitabo globally, economically we are affected and the earth is falling apart. Apan sa diha nga ang kalibutan musugod na pakagusbat the fullness of His glory, the fullness of His presence filled the earth. Hallelujah. Atong palakpakan ang buhi nga Dios. Karon di na ta mga sinners. Di na ta mga taong kantuboy. Di na ta mga tao kay igsuunan nga diin ang kalipay tua sa kalibutan, sa sala, sa bisyo ug unsa pa. We are called and we become His saints.
kita gihinluan sa Ginoo. Way makahinlo ka nato maliban sa Ginoo. Way laing makautro sa kasing-kasing maliban sa Dios. Si Michael Jackson gasto og pila ka millions of dollars. It changed lang ayang black skin ngadto sa usa ka white skin. Hinungdan sa mga complications. He spent almost sa tanang mga resources kay nabatunan aron lang iyang maangkon ang white skin. Yes, he can change his skin, but he cannot change his heart. Kay wala ang makautro sa kasing-kasing, maulang yun ang Ginoo. Mautro sa tao ang outward beauty sa modern nga panahon sa atong gitawag kalibutan. But only God can change the heart. Mo nang miingon ang Ginoo, my son, my daughter, ihatag kanako ang inyong kasing-kasing. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. Kay kung atong ihatag sa Dios ang atong kasing-kasing, kita mahimong bag-ong tao. Kita mga taong gitawag sa Ginoo according to the book of Corinthians, into the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ. When we're being sanctified, sadyang kita maigsuon, give bautismuhan sa mong pangalan. There is no sanctification, there is no justification, and there is no cleansing happen, not unless ilubong ka sa tubig. Ginamit ang bautismong ngalang Jesus Christ. According to the book of Corinthians chapter 6, he mentioned about sa butang nga di makasusugiran sa langit, blah blah makaigsunan ang mato pa migsuon sa verse 11, and we are justified, we are sanctified in the name of the Lord, and we are cleansed in the name of the Lord. That's why ang Corinthian church, they are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Gitawag ta aron mahimong balaan. Kay ang langit mo'y langit sa mga balaan. Amen. Balaan ang atong mga panglantaw. Balaan ang atong mga pagpanulti. Balaan ang atong madungog. Balaan ang atong igsuon nga ma-smell. Balaan ang atong pagkatao sa atong gawas ug sa atong sulod. The inward and the outward holiness is the component of true holiness. Mao nang wa tatawag sa Ginoo aron mahimutang worldly. Gitawag ta sa Dios aron mahimong balaan, dili aron kita misyon i-compliment sa mga tao. Apang gitawag ta sa Dios aron ang Dios malipay kanato. Kay ang purpose sa atong pagalagad mao ang kalipay sa atong labaw makagagahom. Amen. Called to be saints, with all that in every place call the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Hallelujah. Not only that, praise God, according to the book of 2 Corinthians 7 verse 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness, because the flesh is always have a filth. Nganong hugaw atong unod, kay nga atong unod igsoon gikan sa abog. Ang abog hugaw. Ang abog igsoon adoy daghan nga mga bakterya. Muna ko ang tao mamatay kining lawasa mubalik sa abog. Kining lawasa migsoon uluron mabaho. O kining lawasa kung di iserve sa Ginoo wa ni pulos. Apan bisan pa nga kita adunay mga filthiness ang atong abog nga lawas kung atong ihatag sa kamot sa Ginoo, hulmahon sa Dios ang usa ka tawo sama kang idam, because idam means earth, abog. Way pulos ang abog may pagkaon sa yawa. Kay mingon ang Dios ngadto sa bitin, ikaw magkamang diha sa yuta o ikaw magakaon sa abog. Muna ko ng tao, di ta mga lagad sa Ginoo, ang atong pagkaabog, pagkaon ta sa yawa. Mao na ang atong kanunay ginakaon sa yawa,
Kay mato pa sa John 10 verse 10 nga ang kaaway mianhi aron paglumpag, pagpatay o pagpangawat, that is his business. Apan kung kining abog kay igsuonan nga way mahimo mihatag sa atong kinabuhi sa kamot sa Dios, kining abog nga kinabuhi huyupon sa Ginoo ang atong breath, ang atong gitang nostril, o kita mahimong usa ka living soul. Ug nga tungod niini kay igsuonan ang kaaway di na makahimo pag among kanato, kay si Kristo mianhiman aron paghatag kanato kinabuhing madagayaon. Flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ang atong pagkabalaan cannot be compared to anybody. You must feel hypocrite if you do that. But let it be that our holiness must be comparing to the holiness of God. Perfecting holiness in what? Fear in the Lord. Kahadlok sa Ginoo. Munang di ta magbisti sama sa kalibutan. Di ta magawi sama sa kalibutan. Di ta magsuon, magahimog sala sama sa kalibutan. When everything is absent, it's all right to do that. No. Perfecting holiness in the fear of God. Kay ato kining girinder di tungod sa tao, di tungod sa UPC, di tungod sa iyong pastor. I want to live a life with a perfect holiness in the fear of God. Everywhere you go, this will be our lifestyle. Because the Lord will come as a thief in the night, and He will come at any time. So we become His saints. So nagka-closer ang atong connection sa Ginoo. From a sinner, we become God's saints. Hallelujah. Number 3, from a saint, we become His friend. What a friend we have in Jesus. All our sorrows and grief to bear will be rolled away. Abraham is a friend of God. And the Lord will always reveal His secret to a friend. That's why there's a friend that is closer than a brother. Ang Ginoo ba ito the best friend? O kitang managhigala sa balay sa Ginoo. We are not enemies in the house of God. We are friends because Jesus Christ is a friendly creator. Mo nang miingon kayo ang pulong sa Ginoo kay igsuonan ang nahimong mga apostoles, mga kadugo sa atong Ginoo, half brother. Ug unya nanga-convert ang uban to become an apostles because they invite them being a friend. Bartolome, Matthew, kay igsuonan. So nagka-connect. Nga naman, it's very hard to live a life without a friend. Hallelujah. When you're down and out, you need a friend. That's why ang atong Ginoo nahimo siyang higala sa tanang mga tao. Higala siya sa mga wine bibler. Higala siya sa mga prostitutes. Higala siya sa mga sinners kay igsuonan. Kay nga naman ang iyang pagkahigala wala siya gihimong discrimination because he want to touch people in the spirit being a friend. E bindudag ha mga friend nga mga di maayo igsoon, sometimes your best friend become your best enemy, mauna ang sa kalibutan. But in the Lord, if you choose the Lord to become your friend, dili siya migsoon magmaritis ang atong Ginoo. Muna kung atong isugod sa Dios ang atong kaluyahon, ang ginudi na mamalita sa laing tao kay igsuonan, tell your problem to your friend. Isod kita ang atong kabalaka sa atong pinakasuod kahigala. He is always ready to help us in the days of our trouble. Praise the Lord. Hallelujah. According to 1 Corinthians 15:33, bad company corrupt good manners. Hallelujah. Mao na kinahanglan ang atong higala, kanahigala nga dunay spiritual virtue. Ayaw pakihigala sa mga taong daotan. Igsuon. Pakihigala sa mga tao kay sa atong Ginoo ibindong nga siya nahigugman nakihigala igsuon sa mga
mga daotang nga tao, puro sa naghimo sa daotang nga buhat. He want to win people. The purpose that you become a friend to them, bring them to the Lord. Kaya di kaya ang imong higala mo, inagalgal ni mo, madaka nga to sa di maayo. That is a bad thing happen kay igsunan. Mo nang usa ka butang nga ato makaplagan diya sa pulong sa Ginoo. Nga having a great friend to share your life with a gifts like no other. And having the best friend is one of the most precious gifts. Because the old friend is better than the new one. Mo na kung nahigala tamig soon 30 years from now, that's a very good binyo sa pagkasuod nga higala. Pero ang bagong higala, waka kibaluon sa na siya. So, new friend is very dangerous. Mo na sa kanato, di lang ta nahimong suod nga higala sa Ginoo. Siya usab ang atong pinakamasaligan. Kay nga naman, kung maabot ka sa balay, that's your friend. Unsang orasa mo adto buksan gyud sa imong visitors ang imong balay ni atong maong midnight friend nga miabot nangayog tinapay. Ug miingon siya, my friend, I feel so hungry. Gigutom ko. Ang higala miingon, di ko maka-open sa akong gitawag na door. Kang ilang pultahan may di man tindog sa una. Ang ilang pultahan naman sa salog. O dito sa pultahan nga salog, nagahigda ang iyang mga anak, ang iyang asawa kay igsuunan to protect sa mga burglar nga di igsuon maransak ang balay. Busa ang ilang pultahan ko itaklo burag salog. Miabot igsuon iyang friend. Og mingon, migo, my friend, tagae ko og tinapay because I feel hungry. Ug mato pa niya, I cannot do that, my friend, because my family, my son, my wife, nagatulog na sila. Apan ang higala wala muhunong. Hangtod nga, ang mga hayop ilaw migsuon sa ilang balay, kay na masasasikan loaf. According to the Bible and customs. Nasamok igsuon nga to sa ilaw. Nasamok ang karnero, kay doon ay miabot ka higala. Nasamok migsuon ang maong friend, ug ang iyang mananap nagsugod sa pagkasamo kay igsuonan. Ug matod pa sa mong higala, tagaan ta ka sa imong gipangayo. Pukaw na ko ang akong mga anak. Pukaw na ko akong asawa. Kay di pwedeng balibaran ang higala nga nanginahanglan sa pagmahal sa matuod nga higala kay igsuonan. Ug tuod man gibuksan niya ang pultahan, it's time to rise up because my friend is here and we want to welcome him in, makaigsuonan. Ug maunay buot ka higala. Nga sa panahon sa panginahanglan, magtinabangay ang mga higala kaigsuonan. Panahon bisan pa sa kalisod, magtinabangay ang mga higala. Panahon kaigso sa problema, magtinabangay ang mga higala. Mahimong di ta makatabang sa tang aspect sa finances, apan ang mga pag-ampo nga atong pagabuhaton, it could be a great help to our friend. From a friend, what next? We become His servants. Getting closer to Christ. Ang friend mo abot, pero human siyang time limit muli na. Kung nakaibisita sa balay igsuon, mo stay lang na mga 3 days or di ka na pwedeng mo stay forever. Why? Because you're just a friend. So limitado ang ilang pag-stay. O ang higala, adunay mga limitasyon nga gi-observe. Adunay mga ethical nga butang nga iyang dapat ikinabuhi. Kay ang friend ma-preserve in the virtue of ethics. Okay? Now, sadyang nahimuot ang Ginoo nga ikaw kasaligan pud nga higala. Ang Dios naga-drew nigh closer to us. The next episode sa kinabuhi nga mao nga kita nahimong servant. And the servant can stay in the house even whole the year.
And the servant is a trusted man. Nga ang Ginoo na lipay. What next? 1 Corinthians chapter, what is that? Okay, 1 Corinthians, okay? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang servants gipiyalan. Adunay mga malditong mga ulipon nga pangawat sa agalon. That is not a good servant. Diba? Apat adunay mga servant nga panahon nga ikaw kay igsuunan mahimong kasaligan ang imong agalon mag-extend sa panalangin sa mga servant. And we are all God's servant. Your pastor is not the CEO sa church. I am not the chief executive officer sa simbahan. Kitang tanan, servant of God. And the servant of God must be found faithful. Nga atong masabtan nga ang mga servants, verily I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither that he that is sent greater than he that sent him, according to John 13:16. Then, atong masabtan nga ang Ginoo nangita dili sa good pastor, dili sa good song leader, dili sa good musicians, singers, teachers. God is not looking for a good one, but God is looking for a good and faithful servant. Kaya daghang mga tao nga dili servant spirit, but he's looking a good and a faithful servant. Og dunay reward giandam sa Ginoo. His Lord said unto him, "Well done, thou good and faithful servant." Mo na kanato walay busing diri. Kitang tanan mga ulipon sa Ginoo. Kitang tanan kay son gimandato nga atong pahimutan ang atong master. Kay moabot ang atong master, ang Lord, o kita i-required kung unsa ang gibuhat sa servant. Kay doon ay mga servants kakun ang ilang agalon wala, gipamunalan ang iyang kapwa servant. At doon ay mga bad servants nga panahong mawalang agalon, may kaigsuunan, ginahimo ang mga bad talk sa ilang kapwa servant. Ginahimo ang mga bad treatment sa iyang kapwa servant. It cannot be found in the house of the Lord. Because the day of reckoning will come, moabot ang agalon o paningilunta kung giunsa niyo pagtrata ang imong kapwa servant. Amen. Hallelujah. Kung sa Ginoo, I will make thee ruler of many things, enter thou into the joy of the Lord. Mauna nga, what the 7 great things or marks of God's servant. Number 1, the servant preserve. Dili niya gubuon unsa ang nasa balay. He preserve what is in the house. That's why kita may ato i-preserve ang buluhaton. Ato i-preserve ang ministry. Ato i-preserve ang tanang butang for the sake of our master. We have no right to destroy. We must preserve what is in the house. Atong i-preserve ang atong kinabuhi sa Ginoo. Atong i-preserve ang atong panahon. Mga importanteng kaluwasan atong i-preserve. Ang tanang butang nga gipiyal sa Dios kanato, preserve it because I want to be a good and faithful servant kaigsunan. We have nothing to murmur, we have nothing to talk back. We must preserve everything alang-alang sa kalipay sa atong master because the Lord God will come someday somehow. Hallelujah. The servant is humble. Kung ang kunon sa servant, ang mansion Sir Jima, he is not a good servant. He knows that that mansion doesn't belong to him. He must have the spirit of humbleness.
Because humbleness always brings promotion sa matag servant. Ug walay mga tao nga nag-serve sa atong Ginoo nga dili gyud i-promote sa Ginoo. Because God is always promoting the humble servant. Mo na kanato daghan kitag i-consider nga butang. Apat ang matag butang nga wala mag-connect sa humbleness kay igsuonan, it can be a downfall sa atong situation. But in the sight of God, we must say, the Bible says that God resists the proud, but He gave it grace to the humble. He preserves, and the servant prepares. Hallelujah. Iyang yandaman ang butang alang sa iyang agalon. Di man pwede nga ang agalon mag-andam alang sa iyaha. Ang agalon mamalansa para sa iyaha. Ang agalon may mapakaon siya, may song reverse ang situation. That's not the way we are. The servant is to prepare. Andamon ang tanang butang. Then the servant serves. That's why walay agalon kitang tanan mga servant of God. Sa ako nang giingon, we are doing for the service in the kingdom. That's why the Lord is always giving us always His divine favor. Asa man naangkon naigsuon ni Joseph ang trono, nagsugod sa servanthood. Asa man naangkon naigsuon sa atong Ginoo ang kadaugan sa Calvary o resurrection, nagsugod in the form of a servant. Even though siya maigsuon usa ka Dios nga naglungtad, apan wa niya kini hinuang butang kay igsuonan apan iyang gihukasan ang iyang kaugalingon ngadto sa pagkatao ug siya misagop sa dagway ingon nga ulipon. Nga tungod niini ang Dios nagabayaw kaniya ug nagahatag kanyang pangalan sa nga labaw sa tanang pangalan, nga sa pangalan sa atong Ginoong Kristo ang tanang tuhod sa langit yuta ilawom sa yuta nagasugid nga si Kristo mao ang Dios ug ang Ginoo. It resulted being a servant. And a servant is a servant can be trusted. Hallelujah. Masaligantang pagkatao. Amen. Even though may mga lapses ta. Apan ka na mga lapses, di nato may sun lifestyle. We must be a trusted man. Man of integrity. The next one, the servant is not ashamed, dili maulaw, nga tawgon siya ulipon. Amen. Kaya kung way ulipon kaigsuunan, wala may muhimo, bisan pa sa pagtrapo sa tiil niya ito mga apostoles during foot washing. Because foot washing o ang pagtrapo sa tiil is the work of a servant. Sa dihang nag-away ang mga apostoles, who will serve me? Who will serve us? But Jesus Christ took the towel. And then the basin and the water. And one by one, yang gihugasan ang tiil sa mga apostoles. Why? Ipakita sa Ginoo ang servant spirit. Muna ka nato kay suunan, di ta magpalabi-labi. Mga ulipuntang tanan sa Ginoo. We must say, Lord, thank you. Come bless the Lord, O ye servant of the Lord. Let all the servants of the Lord praise unto the Lord. Hallelujah. Og mo na migsuon from a servant, the servant is ready to suffer to the pleasure of the master. Muna ang servant, adunay mga pagsulay sama sa atong master. Amen. The next one, we become His son through adoption. Sining masaligan ta, being a servant. Ug miingon ang agalon, di ka pwedeng mawala sa balay. You are a good and faithful servant. I will now choosing you to become my adopted son. So, kita gi-adopt. Nga mato pa baigsoon sa book of Galatians, chapter 4, verse 7, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman made under the law, to redeem them from that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
And because ye are sons, God sent forth His Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Ang servant di man na makapanunod sa mga ears. Ang servant so di man na pwedeng magpuyo nga to sa kwarto sa iyang agalon. Ang servant doon ay limitation ang iyang do's and don'ts. Apan ang Ginoo, nakikita kita masaligan nga mga servants, iya kitang gi-adapt nga mahimo tang anak sa Ginoo. Through adoption and by the Spirit of God, kita karon nahimong mga children of God by adoption. Muna, kung kita gi-adapt lang, di ta mag-abusar. Gi-adapt lang ta kaigsuunan. Asa ta magkita nga ang mga adopted mao pa maghari-hari. Di ba? Even though nga sa mga ears, part sila bigsoon, equal na sumala sa gitawag nga ang mga pagkuhan sa mga properties. Apan dapat ang servant, ang gitawag kaigsuunan, ang mga adopted son, dili ta dapat maghari-hari sa tinuod ng mga anak. Kaya ang mga Hudyo ba ang tinuod ng mga anak sa Ginoo? Apan sa pagsalikway sa Ginoo, kining kaluoy sa pagkainanak, miabot ka nato nga tukang Kristo. Muna sa nang kita gibaptize ang pangalan o nakareceive sa Holy Ghost kaigsuunan, I can call now my father as my daddy. Di ka pwedeng mo tawag igsuon sa imong gitawag nga agalon, kung servant lang ka, tawagan siya, hey daddy. No. But when you become a son through adoption, makatawag kita migsuon, Papa, Father. Because the highest title, gagihatag sa Diyos kanato, mao ang pagkaamahan. Because to be a father is relationship among His children. Ug maunang sa panahon nga kita nagatawag sa Ginoo, we call Him as our Heavenly Father. Jesus Christ, bigsuon, is the everlasting Father. Ug maunay hinungdan nga ang atong pagka-adapt ngadto sa gingharian sa Ginoo, dako nang kalipay natong mga anak sa Dios, that we enjoy the blessing in adoption. Muna, we must keep on sa atong gitawag status of humility. Kaya matapan ni Pablo sa Roma, kung ako bangganang giputol ang matuod nga kahoy nga higir nga olibo, kamo nga mga ihalas igo lang gisumpay ni adtong maong olibo nga kahoy. Busa kung ikaw nagapamunga, ayaw ipanghambog ang imong kagalingon. Di baya ikaw may nagsapnay sa bunga ang punuan baya. Kung ikaw milambo matod pa ni Pablo kay igsuunan, ayaw ipasigarbo ang inyong kagalingon. Kay kung ako manggaling giputol ang matuod nga kahoy nga olibo, ako usab kamo nga pagaputlon kon kamo, dili magapuyo pinaagi sa pagtuo. I can cut you, I can cut off you because the things you have done is not in the sanction of faith. Muna ka nato nga mga anak sa Ginoo, pasalamat ta sa maong grasya sa Ginoo. Thank God, gadi na ko stranger sa balay sa Ginoo. Ako makapanunod sa iyang gitog kabahandianon. Ako makapanunod sa kalipay o bisan pa ang honor niya, honor atong tanan. That is the blessing of being adopted. Next verse. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness to our spirit that we are the children of God. Hallelujah. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male or female. For ye are all one in Christ Jesus. If ye be Christ, they are Abraham's seed, an heir according to the promise. Clap your hands for the Lord. What a wonderful privilege we have. The next one being a son.
the daughters will become His bride. That is the fullest of our intimacy to Christ, from the sinner to a saint, from a saint to a friend, from a friend to a servant, from a servant na kaigsuonan, uyabot ta sa panahon nga ikaw nahimong adopted to Jesus Christ. Now, this is the last fullest intimacy, that you become the bride of Christ. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 21. 2 Corinthians 11 verse 2. Paul said, "For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, and that I may present you as chaste, virgin in Christ." So the bride of Christ, no matter of your personal status sa kalibutan, minyo man ka, tigulang naman ka, kaigsuunan, litaw man ka, dili naman ang status gatong gina-invoke. Ang matag believers nga midawat sa Ginoo, you are considered as a chaste. You are considered migsuon as holy. Why? Because the Lord i-present niya kita ngadto sa Ginoo. Kinsa? The bride, ang pangasaunon sa Ginoo. Revelation. And when I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there shall be no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. You know what? Almost 2,000 years ago, Jesus still preparing for a place for you. Pila man kaigsuonan katuig gibuild ang Temple of Solomon? 40 years natapos. Ug unsa man nga mga construction sa kalibutan nga milabaw sa construction nga gihimo ni Solomon, makaigsuonan? Wala. 40 years kailang gihimo ang templo, and one of the magnificent temple, ang Temple of Solomon, kaigsuonan. That is the declaration that no temple was built nga mo labaw sa mga templo. But when Jesus Christ is preparing a place, until now, He's still preparing a place. It means kagiandam sa Ginoo, dili ultimo lang nga dapat ba kaigsuonan. He is preparing a place for what? For you and for the bride. Hallelujah! Sa atong kaminyoon sa una, siguro daghantag mga sentiment nga nahitabo. Ang atong preparation na overshoot, ang atong preparation may gisuon, wala mapadayon. So doon na problema, doon na mga crying time, kay gisuon na dakog gasto, nangutang, preparation may gisuon, abort. We consider daha mga failures. But when the Lord declare a marriage supper of the Lamb with the bride, He's going to prepare a perfect place. That's why let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me, because in my Father's house there are many mansions. If we're not so, I have told you, I will come again and take you into myself, for where I am, there ye may be also. So the bride, almost 2,000 years ago, Jesus Christ still preparing for that place for you and me, being the bride of Christ. Kaigsuonan, this is our joy in serving God. I'm not meant to become a sinner. I'm not meant to become a saint or a servant or a son, but I want to be a bride of Christ. And I hear the great voice out of heaven, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. And this shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God, and God shall wipe away all tears from their eyes. Amen. Hallelujah. I cried at tears. Sa ding kasalig soon imong anak, pati hilak nimo. Apan dito hilak sa kagulaanan. That's a joy. But
in heaven, there's no more thirst, no more sorrow, no more pain, no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. O kini yang gi-offer di sa tanang tao, iyan ang gi-offer kanimo being a church. Wa na panaghilak, wa na kamatayon. Hallelujah. Sa kalibutan, it's very hard to tackle the situation when your loved ones face death. Sometimes they are crying and sorrows and pain. Sometimes kaigson daghang mga butang, mga squabble sa kinabuhi. But time will come, the thirst will be no more. Time will come, sorrows will be no more. Time will come, all the pain and sadness, all of our struggles will be no more. What he said in 21:17, and he measured the wall thereof 140 cubits according to the measure of man that is of an angel. That is continuous verse 18. And the city had no more need the sun, neither the moon. Kung walay adlaw, ang kalibutan mahimong crystal ball. O kuway bulan migsuon, walay kahayag. But time will come that the sun and the moon is no longer working alang sa church. Then, to shine it for the glory, what glory of God did lighten it, and the lamp, the light thereof. Next verse. Let me see. Apa na siya? 17 siguro na. Sa kaganiha. Okay. So, intermission na kadali Revelation 17 to 23. Continuous na siya. Chapter 21, 17 to 23. Kaya maunay gwapo diri igsoon. Mag-usap na nga to. Heaven without Jesus is not heaven at all. Mga to tanak because of those decoration o sa may soon, ang hinudangan ng gusto taglangit ka na si Jesus nga to. Because heaven without Jesus is not heaven. Apan maliban niya anak what he said in verse 17. And he measured the wall, no? And the building of the wall, it was jasper, precious stone. And the city was pure gold, like the clear glass. Muna kumita tagbulawan na tuta mangita. Soon. Diri daghang kagkalaban. Amen. Daghang kidnapper, daghang migsong binuang sa mga evil man. Apan mato pa niya kaigsuonan, hallelujah. The city pure gold. How pure is pure? And the foundation of the wall of the city garnished with all manner of precious stones. Sama kang the foundation was jasper. Ang atong foundation dire, may gustoon, graba man ng simento. Kabilya, mo ang foundation may gusto sa yuta. Pero nga to, precious stones, ang jasper, gibutang na foundation sa maong city of God. The next, sapphire. The third is chalcedony. The fourth is emerald. The fifth is sardonyx. The sixth is sardius. The seventh is the chrysolite. The eighth is the beryl. The ninth is a topaz. The 10th is a chrysoprasus. The 11th is a jacinth. The 12th is the amethyst, Kimberly. Do you think atong ginaway na hot? Nga kung imong lantawon, kining magsuon ng mga precious stones, wala na mag-exist sa yuta. Di mo makaplagan kining 12 precious stones sa mga miners sa kalibutan kaigsuonan. It's only preserved for the heaven alang sa bride kagiandam sa Ginoo. That's the good news. Di ta mga taong way na hot. Di ta mga tao migso mga pauper. Di ta mga tao mga bigar. Mga tao tanggiandaman sa Ginoo. Na bisan pa ang bahandi sa kalibutan. Dili maka-scout di anang mao kaigsuonan nga mga precious stones. Kinsa man ang mga dig miner magso nagadig sa mga minahan. They cannot find that stones only in heaven. That's why rejoice, people of the Lord.
Kaya ang pag-adto sa langit is not a travel of a doleful people. Ang pag-travel sa langit, mao ang travel sa mga taong malipayon, rejoicing in the Lord, having this great privilege. Not only that, the 12 gates. The 12 gates were 12 pearls. Kung na kay pearls, igsuon nga mura kadakos kuko, dako na kaya na. But the pearl, kay gibuta mismo sa foundation, big enough. Nga bisan pa ang kinadak-an kay igsuonan nga mga truck wheelers, dili makahimo pag-alsa sa kabuk-at sa mong pearls. Just one pearl. And the pearl, igsoon gibutang sa foundation. Kaya ang perlas nagasimbolo sa product sa affliction. Ang perlas wala na migsuon nato gi-scout lang imong gibaling. Ang perlas gikan na kay gisuonan sa usa ka clam o sa ka oyster. Nga panahong mo-open ang clam kay gisuonan, musod ngadto ang mga sediments, balas o mga hayat nga object. Og unya muhilak o mugawas maigsuon ang laway sa maong gitawag clams. Og hangtod sa panahon yang puston kadtong maong gitawag kay gisuonan nga object, og kadto it will develop into a long years kadtong mao kay gisuonan nga clams nga iyang giputos sa iyang saliva o kauban maigsoon sa kahapdos dahimong perlas ang maong butang. Dunay mga afflictions nga ato gina-undergo. But out of that affliction, the Lord produced pearl. Aduna kita mga heart moments sa kinabuhi. Misunderstanding, kay igsoon di ta kasabot. We cry, and we cry. But somehow, dunay mga perlas di ay kay igsuunan ang matag pag-antos tungod kang Kristo nga atong gibuhat. Kay ang perlas sa langit, dili ko to magic nga hitabo. Dunay significant kini sa mga balaan sa Ginoo. Nga ato mga pag-antos ining kinabuhi, dili mahimong way value. Adunay perlas nga nag-testify nga gikan sa atong kahapdos, sa atong panaw sa pag-alagad sa Ginoo. God can produce a pearl, a priceless nga klaseng jewel nga di pwedeng makita sa kalibutan. The pearl. And every several gates was one pearl. And the street of the city was pure gold. Hallelujah. And it is transparent glass. It were transparent glass. And I saw I saw no temple therein. For the Lord God Almighty and the Lamb, the bride. The Almighty God, the bride, because the Almighty is Jesus Christ and the Lamb is Christ. We cannot separate the Almighty and the Lamb. Being a Lamb, He's our sacrifice, but being a God, He's the Lord Almighty. Then, and I saw the temple, the Lamb, the temple of it, and the city had no need the sun or the moon to shine it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereon. Clap your hands for the Lord.